Magandang gabi mga kababayan. Just as we were in the crescendo of the witnesses saying the truth about the flood control scams and scandal, ay biglang na-checkmate ang ating bayan na si Soto ay in-install as Senate President. Nakakalungkot, di ba? Ito yung magiging mga katanungan ngayon. Hindi nila inilagay ang mga pangalan at hindi nag-votation ang mga senador kung sino ang 15 people na bumoto kay Soto. So, sigurado na po yung 5, si Pangilinan, Soto himself, and then Risa Hontiveros, Ping Lacson, Ligarda, pang-5, Mig Zubiri, pang-6. So, ito yung mga nakikita kong hindi nagsuporta dati, pero sumuporta ngayon. So, 6 plus, sigurado ako si Gatchalian, iniwan yan si Escudero, of course si dalawang Tulfo, that could be 9 already. So, hanap pa tayo ng 6. Most probably, si Marcoleta, give up si Escudero. Number 10, 11 could be JV Ejercito. And then, Amy Marcos could also be still in the majority. Lito Lapid, most probably si Escudero as a man of give up niya yung vote niya, magsasign din siya. Number 14, and I don't know kung sino ang pang-15 at ito ay baka si Soto himself. So, ang may iwan ay ang nakikita ko ay 2 Cayetano, 2 Villanueva, of course, Bato, Bongo, Robin Padilla, and of course, hindi ko nakikita si Jinggoy dahil siya ang majority leader ngayon, at saka si Joel Villanueva. So, yun ang mga nakikita kong nagstay, and I think Marcoleta is still a majority member. So, the playing field may change, at kung si Marcoleta ay hindi lumipat as minority, mariretain kaya niya ang Senate Blue Ribbon Committee as a matter of strategic and tactical move. Kasi Pangilinan is aspiring to head the investigation of this flood control. So, if and when nag-stay si Marcoleta sa majority block and voted for Soto, strategic yun para siya pa rin ang mag-chair ng Senate Blue Ribbon Committee. Maraming kaganapan ngayong araw because just as the investigation for the flood control scandal was so high in its crescendo, with Diskaya naming Speaker Romualdez getting 25 to 30%, sila ni Salde
sa mga budget insertion, and also Congressman Tubi Chanco saying the party list congressman who is not even from that place putting or parking budget insertions in those areas na hindi man lang sila citizen or residents of that area. Ang sinabi pa niya, these are new party list na nag-park ng insertion ng budget. He even distinguished park at sagasa. Ang sabi niya, ang nangyayari sa insertion sometimes is pinapark, meaning ang district congressman ay pinagsasabihan na kung meron ang party list ipapark, ay sasabihan niya at mag-oo si district congressman. But there is an instance or there are instances at which pag sinagasaan si district congressman, wala siyang kaalam-alam whether he likes it or not na maglalagay ng bagong insertion sa kanyang area na wala siyang kaalam-alam. Pero itong mga nag-i-insert na mga party list, kagaya ni Saldico, ang nakikipag-deal sa mga contractors na mga infrastructure sa area nila. So, itong mga pangyayaring ito, because of the eroded trusts of the people, ito pa kaya ay magpapatay na naman sa nangyayaring mga iskandalo na i-run around ng bagong Senate President. So, let us see kung meron na naman gagawin within 24-month period just to, abuse their power para na naman matanggal si Sara Duterte. So people are watching closely at wala na, eroded na po kahit anong tumbling ang gagawin ng mga sumusuporta sa administrasyon ay talagang nahihirapan ibalik ang mga trust na yan. I don't know if this will change the playing field in the Senate kasi kung baga kahit ano yung mga kakulangan ni Escudero noon when he stood for what the legal anchor should be in respect to the impeachment of Sara, pag binuksan ito ni Soto ulit, nako, ewan ko na lang kung mangyayari sa atin with the people already doing ng pag-aaklas at merong schedule sa September 13. So, mag-pray po tayong lahat kasi we have just barely how many days para sa September 23 na mangyayari doon sa ICC. We get focused, we just pray, we pray very hard na ibalik si tatay at sana bigyan ng mga leaders natin na nasa taas ang opportunity to have peace. Hayaan na lang natin yan ang mahal ng tao. Ipabalik nyo na yun, 18 na yun, diba? So, tingnan natin, 2028, pag ginaganyan ang mga Duterte, lalong nagpipumiglas ang mga tao sa baba. Thank you for commenting and supporting this channel.